Okay. Amazing grace, how sweet the sound that saved Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na sumusubaybay ngayon dito sa ating Kakampi Online. At bago po tayo magsimula, ako po ang inyong lingkod, si Reverend Father Emerson Beriones, at ito po ang Boses ng Kabataan. and grace, my fears relieved. Sa mga nagdaang araw po ay naging napaka-exciting ng mga pangyayari. Naging matunog ang pangalan ng ating mahal na Kardinal Tagle na siyang susunod na Santo Papa. Pero ito po ay unofficial. Gayun din po at nakikiisa tayo sa mga kababayan natin na kasalukuyan pong inaatake ng bagyong Krising sa Mindanao. At ako po ay umaapila sa ating mga kababayan na sa ibang bansa, sa ating mga OFWs, na magbahagi tayo ng tulong sa ating mga kababayan na binibiyayaan ng napakaraming tubig ngayon sa Mindanao. At bago po tayo magpatuloy, hayaan po ninyong bumati ako sa ating mga taga-subaybay. Una po sa aking pamilya, kay Mamita, sa aking anak na si Maria Emerin at sa aking may bahay na ngayon ay nandito sa ating booth, si Sister Irene. Gayon din sa aking protege na si Jester at ang kanyang pamilya. Gayon din po binabati natin ang aming mahal na patriarka, si Most Reverend Archbishop Arturo I. De Jesus, kasama ang aming Vicar General na si Bishop Jesus Salvador. I've been set free. Gayun din po ang ating mga taga-subaybay mula sa lungsod ng Marikina, ang aming butihing Mayor, Mayor Del R. de Guzman, kasama ni Dr. Jose Fabian Cadiz, ni Congressman Marcy Teodoro ng District 1, at ni Congressman Miro Kimbo ng District 2, at ang lahat ng miyembro ng ating City Council sa Marikina. Gayon din po ang ating mga kabataan sa ilalim ng Marikina Youth Dance Squad na sumasailalim po sa ating Talent Development Program. Pasensya na sa hindi ko naalala. Sa mga naalala ko, si Rospe, si JC, si Danong, si Sheila, si Eloisa, si Ryuji, si CJ at ang lahat ng mga members ng MYDS. Gayon din po aming pinapaunlakan ang aming pagbati sa aming bagong kaibigan mula sa Punla Humanitarian Movement, ang kanilang officers and members sa pamumuno po ni Mr. Eduardo Bungabong. Magandang hapon po sa inyo, sir. At gayon din po ang espesyal na pasasalamat sa pamunuan ng bagong henerasyon party list sa pangunguna ni Congresswoman Bernadette Herrera D. As life endures. Gayon din po ang ating mga kaibigang OFWs, mga kamag-anakan na kinabibilangan ng aking mga relatives mula sa Winnipeg, Manitoba, Canada, ang Abrenica, Contreras, Garcia at Corona families. Gayon din ang aking kompadre na si Bob Akyal na nasa Winnipeg din. Gayon din sa mga kaibigan at kamag-anak mula sa United States of America, ang Kimson family sa pangunguna ni Ninang Glo, Ninong Rolly, Kuya Powi, Ate Naira, Inkechi at Dondon, kasama ang mga bagong generation ng Kimson families. Gayon din po, bago natin makalimutan ang aming GQCI families, pangunguna ni Chairman Geoffrey Quezon
ng aming researcher na si Melissa Gomez, ang aming legal counsel na si Attorney Steve Salonga ng Province of Rizal, ang susunod na gobernador. Gayon din sa aming kaibigan na si John De Guzman at ang aming Executive Secretary na si Architect Richard Rex Santos, at lalo na sa mami ng ating chairman na si Mrs. Prime Quizon. Gayon din po. Okay, magpapatuloy tayo sa ating Stanhome family. Yan, at makalawa po, nung Sabado ay nag-celebrate sila ng kanilang second year anniversary dito sa Pilipinas, no? Lalo na sa Marikina branch. At makikita natin yung kanilang napinangunahan ng inyong lingkod, ang blessing ng kanilang service center, at gayon din ang kanilang ang aming Vice Mayor si Dr. Jose Fabian Cadiz, na kinatawan ni Mayor Del, na siyang nagbigay ng mensahe sa amin nung Sabado. Okay, gayon din po kina Sir Elmer Kimpo, belated happy birthday. Kay Sir Moriel Carion na magbe-birthday naman sa Friday. Kay Miss Laika, kay Miss Ethel, kay Miss Michelle, kay Miss Mayet, gayon din kay Nanay Juliet. At ayan po ang ating mga pagbati ngayong hapong ito. At sa ilang saglit po ay magbabalik tayo upang bigyan daan ang pagbibigay mensahe ng inyong lingkod mula sa banal na kasulatan sang-ayon sa Ebanghelyo nung linggo. At ngayon po ay panahon na ng Kwaresma, at medyo ang format ng ating lingguhang programa ay mababago po, at magbibigay ang inyong lingkod ng kapirasong panahon upang bigyan ng pansin ang ating mga gospel sa mga nagdaang linggo. Dahil mahalagang panahon po ito para sa atin mga Kristiyano na tayo ay magtika at magsisi sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagbabasa ng banal na kasulatan at paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yan po ang tunay na diwa ng Kwaresma sa bawat taon. At gayon din po, susundin natin yan ng kaunting eksplanasyon kung saan mas mauunawaan natin ang nilalaman ng ating ebanghelyo nitong nagdaang linggo. At sa ilang saglit po, magbabalik tayo at tignan lang na tunghayan po natin ang ating ilang mga patalastas. Magbabalik po ang Boses ng Kabataan. The Lord has promised good. Marinig ko lang pangalan mo, nangingitim na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko.
Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon. Ano nangyari? Oo, Mare. Masaya ako dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. O ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Sagot na ng PhilHealth ang pagpapa-ospital at may outpatient benefits pa. Oh, ba't natatawa ka? Kasi, kasali din ang pamilya ko, no? Para sa detalye, bumisita sa www.philhealth.gov.ph. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. At narito po, nagbabalik po ang boses ng kabataan. At ngayon po, bibigyan nating halaga at pansin ang ating lingguhang ebanghelyo. At nung nakaraan linggo po ay nagsimula ng ganap ang unang linggo ng Kwaresma. At narito po ang ating ebanghelyo, ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay umalis sa Jordan at dinala siya ng Espiritu sa ilang. Dito'y namalagi sa loob ng 40 araw na tinutokso ng Diablo. Sa mga araw na iyon ay di siya kumakain at pagkatapos noon ay nagutom siya. Winika sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Subalit, sumagot si Jesus at nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." At dinala siya ng Diablo sa isang mataas na pook. Ipinakita sa kanyang sa isang saglit ang lahat ng kaharian sa daigdig at sinabi sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan at karangalan sa mga kahariang ito na ipinagkaloob na sa akin at ibibigay ko kanino mang ibig ko. Kaya kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging sa iyo." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, ang Panginoong iyong Diyos ay sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Dinala siya pagkatapos sa Jerusalem at pagkalagay sa kanya sa ituktok ng templo ay winika sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka rito, sapagkat nasusulat, ipagbibiling ka niya sa kanyang mga anghel upang ingatan ka nila at dalhin ka sa kanilang mga kamay nang di matisod sa bato ang iyong mga paa." Subalit sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, huwag mong tuksohin ang Panginoong mong Diyos." Pagkatapos na matukso sa lahat ng paraan, ay iniwan siya ng Diablo hanggang sa isang pagkakataon. Ito ang mga salita ng Diyos. Sadyang napakalalim ng mensahe ng ating ebanghelyo nung nagdaang linggo. At isa po ito sa pinakakilalang parte ng ating ebanghelyo kapag dumadating ang panahon ng Kwaresma. Kung saan inumpisahan ng Panginoon ang 40 araw at 40 gabing pag-aayuno kasama ng Diablo. At sa mga panahong iyon, tinukso siya ng Diablo
at siya ay hindi napatukso. Tanda lamang na siya bilang tao ay kailangan sundan natin dahil sa pagpasok ng Kwaresma, dapat tayong mag-ayuno, ayuno sa paggawa ng kasalanan, ayuno sa pagtitika, ayuno upang makita natin at mapag-aralan ang tunay na mensahe ng banal na kasulatan sa ating buhay. Sa mahabang panahon, tayo ay nagkakasala. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Pero ano nga ba ang maaari nating gawin upang tayo ay tumalikod at makaalpas sa kasalanan? Isang bagay po, dapat ilagay natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Kung paano natin isusuko ang lahat ng bagay, maging pasakit man ito o masayang paglalakbay, biyaya man ito o kasakitan ng ating mga kalooban, nararapat na ialay natin ito sa Diyos upang siya ang maging sentro ng ating buhay. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi na pag-aayuno ng ating Panginoon, dinanas niya ang tulad natin ay dinadanas sa araw-araw. Nagutom, nauhaw, napagod. Ngunit, hindi siya napagamit sa mga damdaming ito, sa mga emosyon na ito. Dahil nais niyang ipakita sa atin na siya ang Panginoon na dapat nating sundan sa lahat ng araw ng ating buhay. Sa mga kababayan natin na malayo sa kanilang pamilya, nasa ibayong dagat, sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, napakaraming tukso sa ating buhay. Marapakaraming diablo sa ating kapaligiran. Ngunit kadalasan ng mga diablong ito yung diablong masarap gawin. Ito yung diablong sa akala natin ay mauunawaan tayo ng Diyos pag tayo ay o pag ginawa natin. Ngunit ang mensahe ng ating Panginoon sa aklat ni San Lucas o sa Ebanghelyo ni San Lucas ay maging sentro o maging bahagi ng buhay natin ang Panginoon, na kung saan makakausap natin siya sa lahat ng oras ng ating buhay. Nang umalis ang aking kaibigan patungong Canada, isang bagay ang ipinabaon ko sa kanya, ang banal na kasulatan. Dahil naniniwala po ang inyong lingkod na maraming tukso sa ibang bansa, lalo kung ikaw ay malayo sa iyong pamilya. Sa mga panahon na ang tukso ay lumalapit sa atin, maging tayo ay kasama ng pamilya o hindi, maging malayo man tayo, maging nasa ibang bansa man tayo, na isa lang ang ating dapat tawagin, dahil ito siya lang ang tanging dagi nating kasama sa buhay. Siya ang Panginoon, siya ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Sa paglalakbay natin sa mundong ito, madalas mahirap gawin ang tawagin ng Panginoon sa ating buhay. Pero kung titignan natin at susundan ang mga pagkakataon, mas nakakatulong na tayo ay maging achievable sa ating pananampalataya sa Diyos. Palalimin natin ang pananampalataya natin at paniwalaan natin na tayo ay may bahagi para sa Diyos at mula sa Diyos. At kung babalikan natin ang ating mga naging buhay, pag-aaralan natin ang ating mga naging pagkukulang at ating mga pagkakasala, itungo natin ang ating mga ulo at sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, nagdaan man, kasalukuyan man o ang darating, ay aking inaalay at ibinabahagi sa iyo. At nais kong ikaw ang maging sentro at bahagi ng buhay ng Diyos, ng aking buhay dito sa mundong ito. Lalo na't ako'y malayo sa aking pamilya, hayaan mong pangalagaan ko o pangalagaan mo ang aking buhay kasama ng aking mga pamilya na naiwan sa bansang Pilipinas. Napakaganda po at napakalalim ng mga mensahe. Ngunit simple lamang po
ang dapat nating unawain na sa pagpasok ng Kwaresma, kasama natin ang Panginoon, tao na totoo at Diyos na totoo. At nawa, ang tilamsik ng aral ng ating Ebanghelyo ay tumimo sa ating mga puso't isip upang sa ating paglalakbay sa mundong ito ay maibahagi natin ang kanyang dakilang pag-ibig, hindi lamang sa ating sarili, sa ating pamilya, kundi sa ating kapwa. Isang mapagpalayang araw muli sa inyo. So, ayan. At natunghayan natin ang isang pinakaseryosong parte ng ating programa ngayong hapon. At bago tayo magpatuloy, nabanggit ko kanina na nagdiwang ng anniversary, second anniversary ang Stanhome Philippines, lalo na ang service center ng Marikina. At tunghayan po natin ang ilang mga larawan at video ng aming mga activities na nagdaan nung Sabado. Kabilang dyan ang motorcade, ang reblessing at rededication ng aming service center at ang ilan sa mga programa pang sumunod. Tunghayan po natin mga kaibigan. Okay. Ayan, ano? Yan pong video na yan ay courtesy ni Miss Mayet Robles at maraming salamat Miss Mayet Robles at ang inyong pong lingkod ay bumabati sa mga haligi ng Stanhome Philippines sa pangunguna po ni Miss Ina. Kasama si Sir Elmer Kimpo na siyang franchiser ng Marikina. Gayun din kay Sir Moriel Carion na magbe-birthday sa Biyernes. Sa aming marketing na si Miss Laika, ang taga-demo ng aming mga product. Ang aming minamahal na si Ethel at si Michelle. Gayun din kay Miss Mayet. Ulit-ulit na lang kay Miss Mayet. Maraming salamat sa iyo. At gayun din kay Nanay Juliet. At gayon din nagpapasalamat kami sa Team Marco Riders na siyang nag-assist sa amin yung 6 na units ng Team Marco Riders ng Marikina. Sila po naging marshal namin at nakakatuwa nga pong ibahagi na isa sa kanila ay nagpa-member pa sa Stanhome Philippines. Ang Stanhome po, para sa kaalaman ng ilan, at ito ay isang direct selling company, no, na nagbibigay ng mga magagandang produkto imported galing po sa France. Ang lahat ng formula po nila ay galing sa Paris. At ito po ay may mga locally manufactured na po, pero ang raw materials is from Paris, France. At yung iba po naman ay pinadadala or ini-import mula sa Canada. Sa Paris. Pero nakakatuwa pong isipin, yung direct selling natin, napakababa na po ng presyo niya, plus meron ka pang 25 to 40% maximum discount kung ikaw ay member na ng Stanhome. At kung ikaw ay manager na, marami kang mga benefits, marami kang mga promos na pwedeng i-avail para ikaw ay mas kumita. At ang pinakamaganda rito, freelance ka, hindi ka nakatali. Kaya doon po sa mga taga-subaybay natin na talagang naghahanap ng negosyo dito sa Pilipinas, o yung mga kamag-anak o yung ating mga kakampi, yung kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino, ay inaanyayahan namin kayo ni Miss Mayet Robles na makipag-join sa ating Stanhome Philippines. At maari po kayong makipag-ugnayan sa inyong lingkod sa mga numero bilang 0916-354-5956 at magpakilala lamang po kayo at kayo'y aming tutulungan na magkaroon ng negosyo sa maliit na puhunan o kapital, makakapagnegosyo na po kayo sa halagang
more or less mga 700 pesos po yan. Sabi nga nila, mga 2 kembot lang yan ni Mr. dyan sa abroad. No? At pag nagpadala si Mr., po pwede na ho kayong mag-register right away at umattend ng mga business opportunity meeting na aming ibinibigay po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na po sa Marikina. At nakakatuwang isipin na ang Marikina Youth Leadership Conference ay bahagi na po ang Stand Home sa kanilang livelihood program para sa mga kabataan. Yun pong mga kabataan na may pangarap, na gustong maging malaking negosyante pagdating ng panahon, sabayan po natin ang Stand Home Philippines sa paglaki dito sa ating bansa. Medyo baby po sila, pero sabi nga nila, kung pagtutulong-tulungan natin, lalaki rin sila. Tatangkad din ako, sabi nila. No? At maraming salamat, Stand Home Marikina. At napaunlakan ninyo na ako ang maging main celebrant ng reblessing at rededication ng ating service center. Naway dumami pa ang ating mga customers, managers o yung SIM at saka SIS, yung Stand Home Independent Supervisors at yung Stand Home Independent Managers. Yan, si Miss Mayet at si Nanay Juliet, mga managers na po yan. Ako po, baka sa susunod na buwan pa ako maging manager. No? At sa atin pong pagbabalik, makakasama po natin via phone patch ang isang organization na merong kakaiba pero makakabataang konsepto ng kanilang advocacy. Ang pangalan po nila ay may kinalaman sa environment. Ang registered name po nila ay Punla. Punla Humanitarian Movement. At sa ilang saglit po, usap natin via phone patch ang kanilang presidente, si Mr. Eduardo Bungabong. Ito po ay Tubong Marikina, itong organization na to ay Tubong Marikina. At fortunately po, ay magiging kabahagi po sila ng aming pakikipagtulungan sa isang party list, ang Bagong Henerasyon Party List, sa pangunguna naman ni Congresswoman Bernadette Herrera D. at ng aming youth organization, ang MYLC, sa pagpapalago ng serbisyong kabataan at mga proyekto na makakatulong sa ating komunidad. Nakakatuwa po, matagal ko nang alam tong punla na ito. Ngayon lang po namin sila na nakaugnayan ng personal. Pero isang tawid lang po mula sa aking bahay ay matatagpuan ng kanilang tanggapan sa Barangay Barangka. At napaunlakan po nila tayo via phone patch. Sayang na lamang at hindi natin sila kasama ng personal dahil meron silang emergency meeting sa kanilang lawyer, no? Sila po ay legitimate organization, humanitarian organization sa lungsod ng Marikina, at sila po ay kinikilala ng aming pamahalaang lungsod. At bago po tayo magpatuloy ay magbigay po muna tayo ng ilang mga paalaala at magbabalik po ang boses ng kabataan. How sweet the sound. Are, bakit ka malungkot? Hindi ako sinusulatan ni Mrs. Galit sa akin. Hindi ko kasi naipadalang hinihingi niyang dagdag na pera eh. Paliwanag mo na didelete ang sweldo natin dahil ilang araw tayong holiday dito sa abroad. Kaya mo siya magalit. Total, may kadate naman ako ngayon eh. Kahit pa paano, may ibsa ng kalungkutan ko. Bert, delikado yung iniisip mo. Sa panahon ngayon, usong-uso ang age. Ingatan mo sa sarili mo ba? Paminsan-minsan lang naman pare, kapag nalulungkot lang ako. Mag-isip kang mabuti pare. Hindi malulutas ang problema mo kung gagawa ka pa rin sa pang-problema. Huwag padadaig sa kalungkutan at problema. Ano man ang mangyari, proteksyonan ang sarili. Huwag padadala sa tawag ng laman. Maging mahinahon at maingat. Lumayo sa AIDS. Protektahan ang pamilya. Kakampi! Kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino Incorporated. Marinig kayo.
back to our regular programming. Okay. Okay, nagbabalik po ang boses ng kabataan. At ngayon po, live phone patch po tayo para sa ating panauhin mula sa Punla Humanitarian Movement na narito po ngayon ang kanilang Pangulo na si Mr. Eduardo Bungabong. Magandang hapon, Sir Eduardo. Sir Eduardo, good afternoon po. Sir Ed, on the air na tayo. Magandang hapon, sir. Hello, good afternoon po, Father. Yes, magandang hapon po. Live na po tayo ngayon sa Kakampi Online, Boses ng Kabataan. Magandang hapon. Sir, konting intro lang po. Pakilala tayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po, Father Emerson Beriones. At sa lahat po, good afternoon po, Father. Opo. Good afternoon po, Father Beriones. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, Father Emerson Beriones. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng live sa US stream, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating pong mga taga-subaybay. Ako po ang Pangulo ng Punla Humanitarian Movement Incorporated. Ako po ay Pangulo ng samahan sa ngayon pong taon na 2012 hanggang 2015. Ako po ay dating manager ng Monarch Equipment Corporation na ito po ay Monarch Cup. Yes, kamusta naman, sir? Kamusta ang ating mga proyekto dyan sa Marikina? Ang proyekto po ngayon ng ating organisasyon ay tumututok po sa humanitarian. So tayo po ay naglilingkod sa ating pong mga kababayan para po mabigyan sila ng tulong, serbisyo, kagibat po ang ating pong mga private na sektor na tumutulong po at nagbibigay po ng tulong para pagpatuloy po natin ang mga pagtulong po sa mga kababayan natin. Yun. Nitong mga nagdaang panahon, sir, mukhang kasi matagal ko na pong naririnig yung inyong organization dyan sa Barangka. Ano-ano na po yung ating mga naibahaging proyekto sa ating mga kabarangay, kababayan at kalungsod dyan sa Marikina? Father, ang una po naging proyekto ng Punla Humanitarian Incorporated noong pong nakaraang 2012, tayo po ay tumugon sa pangangailangan ng ating pong samahan at ating pong kasama sa Punla na si Susan Crisostomo. Siya po ay naka-experience ng isang mabigat na problema sa kanyang pamilya. Siya po ay namatayan ng kapatid at nasunugan. So, mangailangan po siya ng tulong sa mga tao na lalong-lalo na nandito sa mga homeowners na nakapaligid sa kanya at sa mga barangay na nakatutok dito sa UBB. So, ang ginawa po ng Punla Humanitarian ay tumulong po sa tao pong nangangailangan. Tayo po ang nilapitan dahil kinapos po ng tulong ang iba po nating mga kasama.
So tayo po ang tumulong Nako, mukhang kinapos tayo ng load, ano? Pero sa pagkakaalam po natin, si Sir Ed bilang presidente ng Punla Humanitarian Movement Incorporated, napakarami na nilang naging proyekto sa ating komunidad, no? Susubukan po nating kontakin ulit ang kanyang telepono kung makakahabol pa tayo. Wala na, hindi na kaya, no? Nakakatuwa po at napagbigyan tayo ng panahon sa kanilang sa ating live phone patch. Sa akin pong pagkakaalam, sila po ay nagkaroon na ng napakaraming proyekto. Meron silang tree planting at gayon din po bibigay sila ng mga medical and dental assistance at saka yung mga financial assistance para po sa kanilang mga miyembro. Nung una ko pong narinig yan ay parang napakaliit lang nila. Pero kanina lang po bago tayo umere dito sa ating programa, binisita ko po ang kanilang opisina at ang opisina nila napakaliit pero napakaganda. Sila po doon ay halos araw-araw ay nagbubudel fight. Marami silang pagkain lagi doon. Kaya baka maging regular na ako na viewer ng kanilang opisina, no? At plano po ng aming organisasyon, ang MYLC, na making kabahagi ng kanilang organisasyon dahil nagkakaroon po ng pagkakaparehas ang aming mga proyekto. At maganda po sa malaot madali tayo ay makikipagtulungan sa kanila upang mapalawig o mapalago pa natin yung mga proyekto, di lamang sa mga kabataan kundi sa ilan pang mga sektor sa ating komunidad. At humihingi po ako ng paumanhin at naputol na po ang kanilang linya at hindi na po natin maabot at medyo kinapos po tayo na ating pantawag, no? Pero sa darating po mga panahon, base po sa aking kahilingan sa kanya, ay makakasama po natin siya ng live dito sa ating programa at ibabahagi po niya sa atin ng punto por punto kung ano-ano yung kanilang mga plano, hindi lamang para sa komunidad kundi kasi dahil nga tayo ay advocates ng youth, tayo ay kumikilos para sa kabataan at nais natin malaman kung ano ba talaga ang kanilang mga plano at mga proyekto para sa mga darating na panahon para sa mga kabataan. Alam niyo po, tayo sa Marikina ay patuloy na nagsisikhay tulad po nitong susunod naming programa sa aming organisasyon ng MYLC. Kami po ay magkakaroon ng project planning at saka team building. Nakakalungkot nga lang po na dapat dito nitong darating ng Biyernes, Sabado, Linggo kinapos po kami ng panahon para ma-prepare ang aming sasakyan, no? At sa mga susunod na panahon, ililipat namin ang proyektong iyan sa March 9. Pero sa Marikina area na lang po. Furtherly, mai-announce namin ang eksaktong venue ng aming seminar. At ako po'y nagpapasalamat sa aming kaibigan mula sa San Mateo, sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal, si SK Chairman Lihay Flores Salonga, na siyang aming magiging facilitator dito sa aming gaganaping team building and planning session sa March 9 sa Marikina. At patuloy po ang inyong lingkod na nagsisikhay at nakikibahagi, kumokonekta sa iba't ibang organisasyon upang maibahagi natin yung tunay na tulong, serbisyo at programa para sa ating mga kabataan. Nakakalungkot nga lang po yung mga sektor na nasa gobyerno na siyang dapat ay tumutulong sa aming mga kabataan, sila pa yung nagiging parang hadlang para kami ay makaalagwa sa komunidad. Tulad na lamang po nitong isang issue na nangyari sa Marikina, hindi ko na po ito papangalanan, isang kaibigan na nanunungkulan sa pamahalaan lungsod po ay matagal na siyang leader, matagal na siyang empleyado, and unfortunately for some reason ay inobliga po siya ng ng kanyang boss na konsehal upang i-terminate, no? I-terminate siya sa trabaho.
kung gaano po ako halos katagal sa Marikina, mas mahigit pa po siyang nanunungkulan sa pamahalang lungsod, no? Ilang konsehal na po ang nadaanan niya. Pero wala namang gumawa nito sa kanya, kundi ngayon lang pong nangyari. At sabi ko nga po kanina sa aking Facebook account, sana man lang bago tayo yung mga halal nating opisyal, bago tayo gumawa ng aksyon para sa ating mga empleyado, maging kabataan man ito o hindi, ay magkaroon tayo ng konsiderasyon kung bakit, kung anong dahilan, at yung terminolohiyang termination ay para naman po kasing nakakasalaula dun sa pagkatao ng tao, samantalang matagal na panahon po siyang nanungkulan sa pamahalang lungsod, lalo na sa konseho. Ngayon, kung patutuloy na ganitong mangyayari, natutuligsa po ang pamahalang lungsod dahil itong tinutukoy kong konsehal ay ni minsan po hindi namin naramdaman sa komunidad, no? At ayoko man siyang pangalanan dahil naging malapit ako sa kanyang ama, pero darating po ang panahon, makikilala ninyo siya, at hindi ho namin naramdaman ang serbisyo niya bilang kabataan sa aming lugar. At sana po ako'y nananawagan kung kilala mo ang sarili mo, konsehal na taga Marikina, pag-aralan mo po ang bawat aksyon na gagawin mo, dahil itong iyong tinatanggalan ng trabaho ay leader kabataan na may responsibilidad din sa kabataan. Kung meron man siyang naging pagkukulang o problema sa pagtatrabaho, maaari naman nating ayusin ito, hindi para tanggalan ng trabaho ng tao, no? Marami na pong natulungan itong empleyadong ito, at naniniwala po ako na sa pagdaan pa ng panahon, kami mga kabataan ay makakasama o makakatuwang namin siya sa aming mga proyekto, no? Panawagan po ito, at naway gisingin ang ating kaisipan na ang pagtatanggal ng isang empleyado ay dapat pinag-aaralan mabuti. Kung ito man ay nagkaroon ng pagkukulang sa kanyang trabaho o pagkakamali, maaaring ipalipat na lamang siya ng kanyang departamento, hindi para irekomenda natin sila na ma-terminate. Kasi sa malaot madali po, hanap buhay po ang ating tinatanggal sa kanila. Buhay nila ang tinatanggal natin. Hindi ho ganun kalaki ang sweldo ng mga kawani ng gobyerno, tapos tatanggalan pa natin sila ng trabaho. Nakakaawa po sa kabila ng pagsisikhay nitong taong ito na matulungan kaming mga kabataan sa aming mga proyekto. Minsan nga po yan, naaarkila namin ng libre na maging host ng aming mga programa. Pero hindi kami nagdadalawang salita sa kanya. At nakakalungkot na bakit kailangan ganito ang sapitin niya sa kanyang pagtatrabaho, no? Sa ating mga kapwa kabataan, patuloy tayong maging progresibo. Iwasan natin ang droga, iwasan natin ang bisyo, no? At sa susunod na linggo po, magiging kasama po natin sa ating programa ang isa sa mga nominado ng Ladlad Party List, si Attorney Raymond Aliptala ng Ladlad Party List. At siya po ay taga Marikina at kaibigan po siya ng inyong lingkod. Although sabi nga nila, bakit Father nakikipagkaibigan ka sa mga bakla at tomboy? Ang katuwiran ko po dyan, sila ay taong tulad ko, humihinga, nasasaktan, may emosyon, may puso at may kaluluwa, no? Sa malaot madali, ang mga kapatid natin sa LGBT community ay magiging katuwang natin sa mga proyektong pangkabataan. Napaka-progresibo po ng Ladlad Party List, no? Ngunit hindi ho sila pinalad nung nakaraang eleksyon, at ngayon po ay muli silang lumalapit sa ating mga katropa na bakla at tomboy, maging straight man daw o tagilid o yung bisexual, no? Suportahan natin itong sektor na ito, itong party list na to, dahil ito po ay makakatulong sa ating progreso ng ating mga kasamang at kaibigang mga bakla at tomboy, na mailagay sila sa tamang respeto, o makuha nila yung tamang respeto, at makita na pantay ang ating sosyedad o ating komunidad, o ating society sa pagtanggap on both sexes. I mean, babae man yan, lalaki man yan, bakla man yan, o tomboy, no? At gayon din po ating antabayanan sa mga susunod na linggo
ang ating minamahal na si Congresswoman Bernadette Herrera D ng Bagong Henerasyon Party List na maaari din nating makasama sa programa natin dito. Tayo mga OFWs na taga-subaybay, makikita natin ang iba't ibang pangalan, iba't ibang grupo, iba't ibang party list sa ating programa. Hindi dahil meron tayong sinasandigan na isa lamang o iilan lamang, kundi ang mga makakasama natin yung mga party list na may tunay na advokasya o programa para sa ating mga kabataan. At ilalapit din natin sa kanila yung mga problema at maaari natin silang maging katuwang sa paglutas ng mga problemang ito. Tulad na lamang po ng tinatawag natin na nakabimbin pa po sa Kongreso yung ating SK Reform Bill. At nakikiisa ho tayo sa mga party list upang maging bukas ang kaisipan nila at mabigyan tayo ng kaunting pansin sa ating SK. Ang mga SK po nakaupo ngayon ay mga student age. So, yung student age po, nakatutok po yan sa pag-aaral, nakatutok yan sa mga boyfriend, girlfriend. At hindi naman sa minamaliit natin ang kanilang kakayahan, pero may mga priorities po sila na dapat nilang asikasuhin at this point of their age, no? At ibig nating itaas yung edad kung saan yung mga nunungkulan sa ating SK Federation o mga SK councils ay mga professionals na tapos na sa kanilang mga karera, no? At maibibigay natin yung conviction kung talagang sila ay nakapaglilingkod sa kabataan o hindi. Dahil sa pagkakataon pong ito, iilan lamang po siguro ang makikita nating mga SK na tunay na nagtatrabaho. Kadalasan po ang SK ay nagiging instrumento ng korupsyon sa ating mga barangay at minsan sa ating konseho ng mga munisipyo at mga lungsod. Sa pagdaan ng panahon, mas maganda kung iaakyat natin sa 21 to 25 years old ang ating SK upang pag-upo nila sa konseho o sa mamumuno sila at mabigyan nila ng magandang pag-iisip o pa yung pagbigay ng kanilang lakas at talino sa paglilingkod sa kapwa nila kabataan. At hindi ho tayo pabor na ma-abolish ang SK dahil ayaw natin na mawala ang nag-iisang daan, nag-iisang way kung saan tayo ay maaaring makaboto ng ating kinatawan sa ating konseho, sa ating barangay at sa ating kongreso, no? At pagdating ng panahon, is natin na palakasin, pagtibayin at paunlarin pa ang sektor ng kabataan dahil kung tutuusin po, ito yung stepping stone ng ating sa ating society ng leadership. At nais natin itong ilabi sa ating mga party list na suportahan tayo na magkaroon ng matibay o malaking numero sa Kongreso kung saan maitutulak at mas mapapalawig pa ang SK Reform Bill at magiging ganap ng batas. Kaisa tayo sa mga organisasyon, sa mga kabataan, sa mga grupo, sa mga samahan na nagtutulak na ang kabataan ay mabigyan ng kalakasan sa komunidad. Hindi lamang po ang mga seniors o yung mga professionals na mga negosyante sa politika ang mananatili sa posisyon, no? At minsan magtutulak din tayo ng mga reforma para sa sistema pangkabataan kasi ang ating saligang batas ay may malawak pong definisyon sa kabataan at kung tutuusin po ang ipiniprescribe ng ating kasalikang batas o konstitusyon para sa ating kabataan ay edad 18 hanggang 35. Pero bakit ang binigay nating numero o edad dun sa ating mga SK ay 15 hanggang 18? Di kaya parang paglabag ito sa karapatang pangkabataan, ano? Yan. At tulad nga ng naririnig nyo sa ating background, tayo'y humihingi ng paggabay. Yes, lead me Lord. Lead us Lord. Para ihatid tayo dun sa tamang daan ng ating tatahakin para sa ating mga kabataan. At magkaroon ng tunay na boses ng kabataan sa ating lipunan. No?
At patuloy po tayong umaapila at lumalapit sa ating mga OFWs mula sa iba't ibang bansa na kung tayo po ay nagnanais tumulong sa ating mga naapektuhan ng bagyong Krising sa Mindanao o dyan sa southern part ng ating bansa, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong lingkod sa mga cellphone numbers na 0916-354-5956. Gayun din po, patuloy din po ang pagtulong ng aming organisasyon sa mga nasalanta ng sunog sa San Juan City, dun sa Barangay St. Joseph. At patuloy po silang nagre-request ng additional na tulong pagkain o yung mga, hindi na po yung damit dahil napakarami na ng damit, pero yung mga blanket, mga anong tawag dito, yung ating kumot, yung banig, no? Kung makapagpapadala po kayo ng tulong para sa kanila, it's better for us to send money rather than to send yung in kind, kasi po mas malaki po ang bayad kung yung in kind. Ngayon, maaari nyo pong i-address sa inyong lingkod, Reverend Father Emerson Beriones, at i-text lamang po ninyo ako o tawagan kung meron po kayong maipapadala o ipadadalang mga donasyon. Gayun din po ang aming nakikipagtulungan po sa amin ang aming inang simbahan, ang Holy Orthodox Catholic Apostolic Church of Jesus Christ, sa pangunguna po ng aming Patriarka Papa Smart Jesus I at ng aming Vicar General na si Bishop Salvador. No? At sa malaot tayong naglilingkod, lumapit na tayo sa ilang panahon na tayo ay nalalapit ng magtapos sa oras ng ating programa ngayong araw na ito. At muli po aking ibinabahagi aking pagbati sa aking mga minamahal na pamilya, sa aking si Mamita, si Sister Irene, at sa aking nag-iisang anak na si Maria Emerin. Gayun din sa aking protege na si Jester, na siya po ang District Coordinator ng Bagong Henerasyon Movement o ng Bagong Henerasyon Party List sa Marikina, sa District 1. No? Muli po, ating binabati yung ating Stanhome family sa pangunguna po ni Miss Ina Kyoge, ni Mr. Elmer Kimpo, ni Sir Moriel Carion, ni Miss Laika, si Miss Ethel, si Miss Michelle, again si Miss Mayet Robles at si Nanay Juliet Reyes, at yung lahat po ng managers na kasama namin during that time. Gayun din po ang aming pasasalamat sa aming butihing punong lungsod na si Mayor Del Arde Guzman, na kinatawan po ng aming Vice Mayor Dr. Jose Fabian I. Cadiz, no? At gayon din po ang aming pasasalamat sa pamahalaan lungsod dahil ang Stanhome Philippines Marikina branch po ay pinayagan na umikot sa buong Marikina at itap lahat ng ating mga barangay political leaders para bigyan ng negosyo, no? Ay akin na lamang pong apila, sana mabigyan sila ng subsidy para naman makapag-umpisa sila ng ganap sa kanilang mga negosyo. Yes, maraming salamat po sa aming Congressman Marcy Teodoro ng District 1, Congressman Miro Kimbo ng District 2, mga City Councilors, sa aming Marikina Youth Dance Squad, sa Punla Humanitarian Movement, officers and members, lalo na sa ating Presidente si Mr. Eduardo Bungabong at ang kanyang mga kasama. Salamat po at napaunlakan nyo kami sa isang panayam. Gayun din po aming pinasasalamatan ang Bagong Henerasyon Party List sa pangunguna po ni Congresswoman Bernadette Herrera D. Aming mga kaibigang OFWs mula sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Ang aking mga kamag-anak mula sa Abrenica, Contreras, Garcia at Corona families. Gayun din sa aking matalik na kaibigan at kumpare na si Bobby Akyal at ang aking ninang na si Ninang Gloria, Ninong Rolly, Kuya Powi, Ate Naira, Nkechi, Dondon and family, ang Kimson family. Gayun din po, last but not the least, my GQCI family, headed by our chairman, Mr. Geoffrey John Quezon, with Melissa Gomez, Attorney Steve Salonga ng Province of Rizal. Gayun din po si Mr. John De Guzman at si
Architect Richard Rex Santos. Special mention po sa mami ng aming chairman, si Mami Prime Quizon. At bago po tayo tuluyang magtapos, ang mensahe ng ating Panginoon, mag-ayuno tayo sa panahon ng Kwaresma, magtika, magsisi sa ating mga kasalanan, at magpatawad sa ating mga nagawa ng kasalanan o nagkaroon ng kasalanan sa atin. Mag-ayuno at talikdan ang ating mga kasalanan. Ang pagsasakripisyo po ay di lamang sa panahon ng Kwaresma. Ang paghingi ng kapatawaran at pagtika at pagbabalik loob sa Diyos ay pang-araw-araw na habi dapat ng bawat isa sa atin. Muli po, ito ang inyong lingkod, Reverend Father Emerson Beriones mula sa Marikina, at nagpapaalam po pansamantala para sa ating programa ngayong hapon, ang Boses ng Kabataan. To God be the glory and honor.